believe me? Sinasabi niya, And we're playing Island Nights. You know, you already see. ginagawa niya ito para Come on over! espesyal silang relasyon. Kahit wala naman. Sa bawat linggo, Okay, she's dead. ang kanyang obsesyon. Hopefully. Nagsimula I swear, if I die to death, I swear I died. pera, gamit, What at kung ano-ano. Kapag tumatanggi si Elena, nagiging mapilit siya. At kapag nakikita niya hindi siya Go, go, go. pinapansin, bigla siyang nagbabago ng tono. May mga pagkakataon na nagtatampo ito at nagsasabi, hindi mo na ako kailangan. Ang dami kong ginagawa para sa'yo. Sa ganitong paraan, pinaparamdam niya kay Elena na may puso na loob ito sa kanya. Ito ang pinakamalaking manipulasyon ni Rogelio. When she died, Ang mga tao, mabait siya. she died. Pero sa mata ni Elena, alam niyang ang bawat ngiti at tulong ay may kapalit. Hindi ito simpleng kabutihan. Isa itong paraan para itali siya at pakiramdaman na may kontrol ang lalaki sa kanyang buhay. At sa paglipas ng panahon, mas naging lantad ang kanyang kontrol. Hindi na siya basta nag-aalok ng tulong. Nagsimula na siyang magbantay, magmasid, at sumunod kay Elena saan man siya magpunta. Ang dating mabait na kapitbahay. Bro, are you serious right now? Okay, that's okay. Nagiging isang stalker na puno ng obsesyon at manipulasyon. There, bro. Tapos ang ilang linggong pagmamasid at pagpapakita ng kakaibang kilos, nagsimula ng maging lantad at agresibo. Good chest, please. We are good. Kung noong una ay puro tingin at pakiramdam lamang na may sumusunod A good kay Elena, axe? I already have a good axe. kanyang ginagawa. Bro, that's nuts. Palagi niyang napapansin Guy. may taong Oh. nakasunod mula sa di kalayuan. Oh, we got some Sa goods. isang kanto, ang doon din ito. Sa gabi, habang nakaupo siya sa kanilang maliit na veranda, nakikita niya sa dilim ang Bro, anino this is ng the isang best day ever I just ever lalaki seen, siya, bro. mabilis itong nawawala. Yeah, bro, this is a good thing. Hindi na Even we find a golden chest. nagsimula Bro, look at what we find. ng bahay This one. Oh my god, all the things. niya ang tunog ng Bro, this is amazing. parang may naglalakad. This is Pagsisilip splendid. siya, may makikita siyang anino na agad lumalakas. May mga pagkakataon ding gising siya sa kalagitnaan ng gabi. At makikita niya na may taong Oh crap, nakatulog sa I'm tapat gonna ng die. kanilang Yeah. bahay. I'm gonna die, bro. I'm gonna die. Minsan, isang umaga, nadatnan niyang bukas ang maliit na bintana sa kusina. Nakita rin niya na may iniwang maliit na papel sa mesa. Ang nakasulat, alam ko ang lahat ng kilos mo. Nanlamig siya sa takot. Wala siyang ideya kung paano ito naipasok. Pero malinaw na nakapasok si Rogelio sa loob ng bahay nang hindi niya namamalayan. Oh, Nagsimula na rin She dumating big. ang mga direktong pagbabanta. Kapag nasa palengke siya, lalapit si Rogelio at bulong-bulungan siya. Hindi ka makakatakas sa akin, Elena. Alam ko kung saan ka pupunta. Sa iba, parang normal lang na nakikipag-usap siya, pero sa tono ng boses at sa tingin ng kanyang mata, ramdam ni Elena ang banta. Sa mga panahong iyon, nagsimula na rin siyang dumanas ng pisikal na panggigipit. Isang gabi, habang pauwi, bigla siyang hinarang ni Rogelio sa madilim na eskinita. Hinawakan siya sa braso ng maigpit at bumulong. Kung ayaw mong masaktan ng anak mo, sumunod ka lang sa akin. Sinubukan niyang kumawala, pero masyadong malakas ang lalaki. Tinadyakan niya ito at nakatakas. Pero ang takot ay lalo pang tumindi. Hindi na siya mapakali kahit sa loob ng sariling bahay. Lahat ng pintuan at bintana ay nilalagyan niya ng kandado. Ngunit kahit ganoon, pakiramdam niya ay hindi siya ligtas. Ang bawat kaluskos, bawat yabag ng aso, bawat pag-ihip ng hangin ay tila nagdadala ng presensya ng lalaki. Lumalaba ito nang magsimula si Rogelio na gumamit ng pananakot gamit ang anak ni Elena. Isang araw, habang papasok si Marites sa eskwela, napansin ng bata na may lalaking nakasunod sa kanya hanggang gate. Pag-uwi nito, ikinwento niya agad sa ina. Halos mahulog ang puso ni Elena nang marinig iyon. May tayo ba, teacher? Naku, makukulog ito. Makukulit ka. bro, this is
getting good. We got corn. Ooh. That's the healthiest corn in the. Kahit wala ka na, Oh my god. make it happen. This is literally amazing thing in the. Oh. We need one more. Din iyon, dumating We need one more wood. nilang pinto. Isang 1, maligaya 2, 3, 4, 5. dito tuluyang nadurog ang loob ni Elena, We need one more wood, bro. kundi pati ang kanyang anak. Ang paghihipit ay hindi na lamang simpleng stalking. Isa na itong malinaw na pang-aabuso at pananakot na walang tigil. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging brutal ang kilos ni Rogelio. Ang mga dating patago-tago lang ay nagiging tahasan. We Hawak got niya three. ang takot ni Elena. Ginamit niya ito para iparamdam na siya ang may kontrol sa buhay ng mag-ina. At sa gitna ng lahat ng ito, wala pa rin makitang paraan si Elena para makatapos. I think this is good. Ang mga kapitbahay ay walang alam. At ang mga otoridad ay malayo. Bro, our base is hirap good. lapitan. Kaya ang kanyang I think brokers are better than rich people. Yeah, I think that's better than. I think. I think bacon hairs actually have 350 million dollars, and somebody scammed you. Kill him. Yeah. Oh my god! Oh my god! Oh my god! That's my good luck. Good luck. May mga gabing pinapasok ni Rogelio ang kanilang tahanan. We got a good bro. Oh my god! Pintuan na pilit niyang sinisira. At doon, wala nang nagawa si Elena kundi ang umiyak at iisin Oh. paulit-ulit na It's only. at pagkatapos Oh my. ni Rogelio. Sa bawat pagkakataon, dala ng lalaki. Bro, oh my god. Kapag lumaban ka, pati anak mo ipapatayin ko. Oh my god, why all the Dumadating yeah. ihag sa sarili ng bahay. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makalaban. Dahil sa isip niya, ay buhay ng anak niya ang kapalit. Kaya kahit masakit, kahit nabababoy na ang pagkababae niya at doon niyang pagkatao. Pero hindi natin alam kung kita nga lang si Elena dito sa kwento. O takot lang talaga siya. Bro, this is too many, bro. Dahil sa banta sa buhay ng kanyang anak. Okay. Dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso, unti-unti nawasak si Elena. Ang kanyang katawan ay madalas may pasa at sugat. Ngunit mas mabigat pa dito ang Oh, sugat this na is more tinigas sa good. kanyang kalooban. Hindi siya makatulog. Kapag narinig Are you ang mga serious? yabag sa labas, Oh. nanginginig siya at That's agad good. niyayakap ang kanyang We anak. can play some. Tuwing umaga, pilit niyang tinatago ang lahat. Are you serious? Naglalagay siya ng ngiti sa kanyang mukha sa tuwing nasa palengke at kinakausap ang mga kapitbahay na para bang walang nangyayari. Ngunit sa likod ng ngiti ay isang pusong sugatan, puno ng takot at pagod. Ang kanyang mga mata ay laging namumugto at ang kanyang katawan ay tila nawalan Okay. ng sigla. Dumating pa sa punto na nakakita ng ibang tao na may relasyon silang dalawa. Kapag nakikita ng iba na lumalapit si Rogelio kay Elena, pinapaniwala nito ang lahat na siya ang tumutulong sa mag-ina. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, ang tinatawag na tulong ay kabaligtaran ng tunay na nangyayari. Isang tuluyang Oo, madadala yan. Diyan ka lang. si Elena Yay! I'm the best daddy ever. puso at gabi-gabi Hindi siyang nandiyan lang ka. natutulog Magpagaling ka. na may Okay. patuloy sa lalaki. May mga Oh my god. subukan niyang magdasal ng malakas. Oh my god, bro. May makakarinig na tutulong. Ngunit walang dumating. Habang tumatagal, mas lalo siyang nadurog. Minsan, nakikita Bro, this. umiiyak siya. Ah! Hindi niya masabi. Ah! Ang kaya lamang niyang sabihin ay pagod lang si nanay. Hindi niya kayang ipaalam sa bata ang lahat. Minsan, dadagdagan ang bigat ng kanilang sitwasyon. Please give me a sword. Ay tila isang tulungan. Kahit sa araw, iniisip niya kung
kailan darating muli si Rogelio. Kahit anong gawin niya, palaging naroon The cultist is coming! Tonight! buhay para sa anak ay tila unti-unting nawawala. Ang pinakamabigat para kay Elena ay hindi lamang ang sakit ng katawan, kundi ang pakiramdam na unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao. Hindi na siya ang dating masigla at matatag na babae. Naging anino na lamang siya ng kanyang sarili, isang babae na halos mawalan ng boses, ngunit pilit pa rin nabubuhay para sa anak. Dumating ang puntong hindi na kinaya ni Elena Ramirez ang paulit-ulit na paghihipit ni Rogelio. Araw at gabi, pakiramdam niya ay nakatali siya sa talikala ng takot. Ngunit habang tumatagal, mas lumalakas ang kanyang loob. Sa isip niya, hindi siya pwedeng manatiling tahimik. Hindi siya pwedeng maging bihag habang buhay. Kailangan niyang gumawa ng paraan kahit gaano kahirap. Ngunit ang laban niya ay hindi basta lantaran. Hindi siya pwedeng magpakita ng kilos na magdudulot ng hinala kay Rogelio. Kung magpapakita siya ng anumang pagputol, maaaring lalo lang itong magalit at magdulot ng mas matinding panganib. Kaya nagsimula siyang magplano sa paraang palihim. Isang laban Ayos. hindi nakikita ng iba. Tuwing gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang anak, gising pa rin si Elena. Doon niya pinag-iisipan kung paano siya makakahingi ng tulong. Maraming beses niyang tinanong ang sarili kung kanino siya lalapit. Takot siyang lumapit sa mga kapitbahay dahil baka hindi siya paniwalaan. Takot din siyang pumunta agad sa pulisya dahil baka makahalata si Rogelio at mas lalo I siyang think I'm sisihin. by Ngunit sa myself, bawat gabi bro. na siya'y hindi I think I'm natutulog, cooked. mas tumitibay ang kanyang loob. Kaya gumawa siya ng mas matapang na hakbang. Sa isang linggo ng pagtitinda, Oh my god. lihim niyang kinausap ang isa sa kanyang I think suki, this is King Cheer Me isang Up. matandang babae na kilala niyang may kaanak na barangay tanod. Mahinang tinig ang gamit niya at Dun. halos pabulong lang niyang sinabi. Pakisabi po, kailangan ko ng tulong. May nagbabantay sa akin. Hindi siya nagbigay ng pangalan. Ngunit sapat na iyon para may umabot na mensahe. Habang dahan-dahan siyang gumagawa ng hakbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang pinapasok. Para siyang naglalakad sa lubid na nakabitin sa kawalan. Isang maling galak, maaaring tuluyan ng lumala ang sitwasyon. Pero sa puso niya, mas nangingibabaw ang kagustuhan na protektahan ang anak. Hindi naging madali ang bawat araw. Kapag aalis siya ng bahay, kailangan niyang magpanggap na normal lang ang lahat. Kapag makikita niya si Rogelio na nakamasid, kailangan niyang ngumiti ng kaunti kahit ang totoo Yeah. nanginginig siya sa loob. Ito ang pinakamahirap para sa kanya. Ang ipakita wala siyang takot. Kahit sa totoo lang, punong-puno siya ng pangamba. Dumating ang isang gabi na naging pinakamahalaga. Tahimik ang paligid at pakiramdam niya'y muli na namang nakabantay si Rogelio. Pero may isa siyang lihim na plano. Bago sumapit ang madaling araw, dinala niya ang kanyang anak sa bahay ng kanyang pinsan na nakatira sa kabilang baryo. Mahirap Oh crap, ang biyahe, bro. madilim ang daan. Ngunit tiniis niya ito para Oh, mailayo the ang cultist bata sa gem. bahay. Pagbalik niya, naroon pa rin ang kaba. Pero sa isip niya, kahit paano, mas ligtas na ang anak. At doon siya tuluyang nagdesisyon. Kailangan niyang harapin ang sitwasyong ito. Hindi para sa kanya lamang, Where's the sa corn? kinabukasan nilang mag-ina. Mula noon, nagsimula siyang mag-ipon ng lakas ng loob para tuluyang magsalita. Alam niya darating ang araw na haharapin niya si Rogelio at darating din ang araw na matatapos ang lahat ng ito. Kaya nang matapos ang halos 2 taon na matinding takot at panggigipit, naglakas loob si Elena Ramirez na magsampa ng kaso laban kay Rogelio o G. Marsigan. Sa tulong ng kanyang anak at ilang tanod, naisampa ang reklamo at umabot ito sa korte ng Lucena. Sa dekada 80, hindi pa karaniwang naririnig ang salitang stalking. Madalas ay hindi agad pinapansin ng lipunan ang ganitong klase ng banta. Ngunit dahil malinaw na may kasama itong panggagahasa at pananakot, tinanggap ng hukuman ng kaso. Nang magsimula ang paglilitis, si Elena ay humarap bilang pangunahing saksi. Nanginginig ang kanyang tinig habang inisa-isa ang mga gabing pinasok ng lalaki ang kanyang bahay, ang mga pagbabanta laban sa kanyang anak.
ulit na panghahalay na kanyang tiniis dahil sa takot. Wala na po akong ligtas na lugar. Kahit sa sarili kong bahay, naroon siya. Kapag lumalaban ako, lagi niyang sinasabi na pati ang anak ko madadamay. Wika ni Elena sa kanyang salaysay. Tahimik ang lahat sa loob ng silid. Ang mga tao, pati na ang hukom, ay nakikinig ng mabuti. Sa harap ng korte, si Rogelio ay walang imig. Ngunit panay ang titig kay Elena. Ipinresenta rin ang mga saksi. Isang matanda sa palengke na palaging nakikitang nakatayo si Rogelio, malapit kay Elena. At isang kabataan na nakasaksi na ilang beses niyang sinundan ang mag-ina. Ang mga ebidensyang ito Oh crap! Oh crap! Oh! testimonya ng biktima. I'm gonna die, Tapos bro. ang ilang buwan ng pagdinig, I'm gonna die. dumating ang araw Bro, I'm close to the... tumayo Wow. ang puso at binasa ang desisyon ng malinaw at marinig. Batay sa mga ebidensya, malinaw na napatunayan ng korte na ang akusadong si Rogelio Manriquez ay nagkasala sa krimen ng panggagahasa. Hindi pinaniwalaan ng korte ang depensa na may pagkakaunawaan sila ng biktima. Ang testimonya Bro, we got 13! ay matibay, Bro, we malinaw, got 1! sinusuportahan ng mga saksi. Ayon sa Article 300 at 35 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang parusa para sa krimen ng rape ay reklusyon perpetua. Ang ibig sabihin nito, ang akusado ay hahatulan ng pagkakabilanggo mula 20 taon at 1 araw hanggang 40 taon. Dagdag pa ng hukom, ang kasong ito ay hindi lang Are you serious right now, bro? We need to come back. Isa itong malinaw na halimbawa ng stalking, Shoo. pananakot, Okay, that's good. para kontrolin ang biktima. Ang parusang ito ay magsisilbing katarungan para kay Elena at sa kanyang anak at magsisilbing babala sa sinumang may balak na gawin ang ganitong uri ng krimen. Habang binabasa ang hatol, napaluha si Elena. Hindi dahil sa kasiyahan, Go, go, go. dahil sa bigat na unti What you do? What you do? nabubura. What you do? Ngunit What sa you wakas do? may hustisyang naabot. What you... Oh ma! No, no. No, 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 no. Anak, No, no. Nakayuko. anak, Hindi Ma. makinig sa mga tao sa paligid. huwag mo magsalita ng ganun pa. What you do? Ay, nako. Unti-unting Ayaw makinig. sugat Wait! na iniwan ng Huwag dalawang na magsalita. sa huli, Kasi nga yung truth mo. at nagsilbing inspirasyon sa ibang kababaihan. Oh, the God is now behind me, huh? Sitwasyon. Where are you? Bro, I swear, if it becomes night, bro, look at this. My friends bring me these gems. Sad. Yeah. Look out! Woo! What you do? What you do? What you do? Si Michael Jackson patay na. Kilala mo yan? Ah. Sige nga, tingnan Sa yan. mundo ng musika, Yan? ilan lang ang Paano tunay sayaw na niya? Patingin. nagbago ng kasaysayan. Alam mo, paano Si yung sayaw ni Michael Jackson? ang pinakatanyag Ano? sa kanila. Tinawag siyang The King of Aba, Pop. aba, Ngunit sa aba. likod nito ang kanyang buhay ay higit pa sa Moonwalker? palakpak. Mula sa maliit na bahay niya sa What you do? Indiana, What umangat you siya do? hanggang sa naging isa siya sa What you do? pinakasikat na artist sa mundo. Binago niya ang paraan ng paggawa ng musika at siya rin ang dahilan Let's go, kung bakit bro. It's gonna nagsimulang turn. maging pelikula ang mga music video. Pero ganun pa man, ang pagkamatay niya ay naging kontrobersyal at maraming mga haka-haka ang nagsilabasan. May mga nagsasabi pa nga na hindi daw tunay na namatay si Michael at may nagsasabi din na pineke ang pagkamatay niya. Totoo kaya ito? Sa video na ito, bubusisiin natin ang lahat ng tungkol kay Michael Jackson. Pero Hindi bago naman yung tayo patay na magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa May bagong song pa yun eh. Hindi yan mamamatay eh. Oo eh. Simulan na Oo nga, may bagong song. family hardships and his rise What to you do? stardom. Sa isang maliit What na you bahay do? na may dalawang What you kwarto do? sa Indiana. Dito nagsimula ang kwento ng batang magbabago sa mundo ng musika. What you do? What you do? Lumaki si Michael Jackson sa isang pamilyang puno ng pangarap pero laging kapos sa kaginhawaan. What you do? Ang kanilang ama si Joe What you Jackson do? ay isang mahigpit What you at do? striktong ama. What you May do? mataas na pamantayan. Para sa kanya, walang tuwang ang pagkakamali.
Minsan kapag hindi perpekto ang performance ng mga anak niya, tumatampi sa balat nila ang sinturon bilang paalala na kailangang dapat palaging pinakamahusay ang ibigay. Sa mga interview ni Michael, inamin niyang bata pa lang ay natutunan na niya What you did? ang sinturon ng ama. How about this? Takot na Oh. tumatakbo ang pagkatao. Pero sa likod ng mga parusa, nakita rin ni Joe ang kakaibang talento ni Michael. At sa bawat kanta at sayaw ng kanyang anak, tila nakikita niya ang pag-asa na maiahon ng pamilya mula sa kahirapan. I'll just get the Si kid. Catherine, ina ni Michael, ay kabaliktaran ng kanyang asawa, mahinhin, mapagkalinga, at tahimik na sandigan ng kanilang tahanan. Siya ang unang naniwala na may kakaiba sa batang Michael. Ang pagod sa pagtatrabaho sa Sears, hindi niya pinabayaang mawala ang pagkakataong maasa ang talento ng kanyang anak. Ngunit bago pa man tuluyan Oh, crap. ang That's parang the- kanilang tagumpay, that's the stronghold. ang trahedya. There's a stronghold, Pagkamatay ng bro. bunsong anak na si Brandon, There's a nakatanda si stronghold. Marlon. Ang sakit ng pagkawala ay naging sugat na dala ng pamilya, pero imbis na humina, lalo silang nagsikap. Pagsapit ng 1965, naging lead singer na si Michael ng grupong bubuo Oh, crap! na nilang The Jackson 5. Sa edad na 5 years old, lumalabas na agad ang kakaibang boses at enerhiya niya sa entablado. Sa bawat lokal na talent show, umaalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao sa tuwing siya'y aawit at sasayaw. Isang batang parang sinilang para sa spotlight. Taong 1967 nang makuha nila ang pinakamalaking break, ang pagkapanalo sa amateur night ng Apollo Theater sa Harlem. Mula roon, napansin sila ng Motown Records, isa sa pinakakilalang record label ng Sa tulong ni Diana Ross, nakapirma sila ng kontrata noong 1969. Bro, Pero ang that's single crazy. nilang I Want You Back ay agad sumabog sa radyo at umakyat sa number 1 sa Billboard Hot 100. Bro. Sa edad na 11, si Michael ang naging sentro ng grupo. Ang kanyang boses, galaw at karisma ay agad nagpatunay na siya ang star sa likod ng The Good point. Jackson 5. Sumunod ang mga kantang ABC, The Love You Say at I'll Be There. Mga awitin na nagpatibay sa pangalan ng grupo bilang isa sa pinakabantog sa dekada 70. Ngunit sa likod ng mga ngiti at sigawan ng fans, si Michael ay unti-unting nakakaramdam ng pagod at pagkagusto sa sariling landas. Habang tumatanda, nagsisimulang mabuo sa isip niya ang pangarap na mag-solo. Oh! Sa ambisyon lang, kundi There's dahil more. sa pagnanais na maipakita kung sino talaga siya bilang isang artist. Ang mga hirap ng kabataan niya, ang takot, disiplina at pagsubok, lahat iyon ay naging gasolina ng kanyang determinasyon. At mula sa maliit na bahay sa Indiana, nagsimula ang paglalakbay ng Oh! pagpapakilala sa mundo Bang! King of Pop. I thought I'm gonna make it. Kumakanta, But, kundi binago ang see you later. musika, pagpakilala That's a fun adventure. from If you want to join us to the next, click right here. Bye! Jackson sa landas